titigil sa kagaganyan. Basta para sa'kin, kung susubukan mo ang Diyos, di kanya bibiguin, di kanya iisnabin. Bukas ang kanyang palad na naghihintay lamang sa'yong paglapit, sa pagpupupilit, sa pagsabi mo. Basta para sa'kin, kung susubukan mo ang Diyos, di kanya bibiguin, di kanya iisnabin. Bukas ang kanyang palad na naghihintay lamang sa'yong paglapit, sa pagpupupilit, sa pagsabi mo. Bahala ka na, bahala ka na. Tinitiwala po namin sa inyo, sa iyong mga kamay, ang lahat ng bagay nilalagap namin sa inyong harapan. Buong puso po kami nagtitiwala sa kalooban mo, aming Panginoon. Bahala ka na, bahala ka na sa amin, aming Diyos. Sino ang malalapitan? Sino may kakayahan? Sino ang makakatulong? Sino nga ba ang daan? Sino nga ang aking? Ako ay magtitiwala pagkat siya'y dakila. Ako'y nananampalataya, tunay ang kanyang salita. Si Jesus wala nang iba. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Sino ang malalapitan? Sino may kakayahan? Sino ang makakatulong? Sino nga ba ang solusyon? Sino nga ang aking? Ako ay nagtitiwala pagkat siya ay dakila. Ako'y nananampalataya, tunay ang kanyang salita. Si Jesus wala nang iba. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. Panginoong Jesus, tulungan mo ako.
ang Diyos ang ating pong helper na kumukuha sa atin sa kinalagyan natin na hindi maganda at nagbibigay sa atin ng kaaluan sa ating mga buhay. Di po ba? Ano ang dapat gawin na mga anak ng Diyos na laging nakakadama ng presensya ng Panginoon? Walang iba kundi ang magpuri sa ating Diyos, magpasalamat sa Kanya. Amen. Madalas kayo mga anak nagagalit kayo pag tinutuwid ng nanay. Hindi mo lang alam na ang nasa heart na yung nanay. Na pag naligaw ka ng landas, hindi mo lang alam kung ano nararamdaman ng nanay mo. Pagka ikaw nakikita niya, baluktot yung ginagawa mo, grabe iyak ng nanay mo, hindi mo lang alam. Yung sakit sa puso ng nanay mo, hindi mo lang alam. Napakatindi. Pag ligaw ka na ng landas, wala na po. Anak, naku, grabe ang sakit na nadadama niya. Naligtas tayo sa baptism kasi pinatawad ka sa kasalanan mo. Hindi yung ikaw magpabautismo dahil pinatawad ka na sa kasalanan mo, kanya pabautismo ka, hindi. Kanya ka magpapabautismo para patawarin sa kasalanan mo. Ano ibig sabihin ng disciples? Followers of Christ. Sumusunod sa Lord. Paano mo sabihin followers of Christ, ilong baptism, hindi mo masunod? Jesus Christ ministers to the world through us sa pamamagitan po natin. He lives in us and our heart becomes Jesus Christ's heart. Yung mga paa natin, yung mga mata po natin, pati yung mga isip po natin, pati yung dila po natin, pati yung mga kamay po natin becomes Jesus Christ's hands. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul. Hinugasan tayo ng dugo ni Kristo, pinatawad sa ating mga kasalanan, at tinanggap natin ang kanyang mga salita at tayo kanyang tinuturuan. Kaya nagiging ginagay tayo ng ating Panginoon sa ating mga lakad. Si Deacon Marlon, lagi siyang umiiyak. Mantakin mo. Siya na nga nag-aalaga. Tutor pa siya sa amin. Bata ka pa lang dapat nga naglalaro-laro ka lang. Mantakin mo yung obligasyon sa kapatid. Si Pastora dapat nga nag-aaral pa siya. Pero nagtrabaho na kaagad para sa family. Inalaw ng Lord yung mabibigat na problema para po magkaroon kami ng kaligtasan. Why would we allow others to give that kind of an attention to our very own blood sister or blood brother? Dapat tayo po yung nag-aangat Tapo yung nagtutulong makarating siya dun sa destiny niya. Bakit ibang tao ang tutulong? Alam niyo po sa magkakapatid, if only the panganay can step back, for the sibling, and the middle child can step back for kuya, and the bunso can also step back. Wala pong sibling rivalry. Pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God.
Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na mga nakatune in ngayon at makikisa po maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan po ng pagsamba, pagpupuri at pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Bago tayo magbasa ng banal na aklat, sabi mo muna sa katabi mong magandang umaga sa iyo. Salamat po sa Panginoon at binigyan tayo ng kaaya-ayang panahon. Hindi naman mainit at hindi naman ulan. At alam kong marami rin na nagpe-pray ng panahon para po sa ating pagdiriwang na ito sa ating Diyos na buhay. Amen? Alright, tayo po susulong sa paglilingkod sa ating Diyos. Basahin po natin ang Psalms 135 verses 1 to 4. Praise the Lord. Praise the name of the Lord. Praise Him. Oh, you servants of the Lord, you who stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises to His name, for it is pleasant. For the Lord has chosen Jacob for Himself, Israel for His special treasure. Purihin po ang ating Diyos ng buhay. Alam po ninyo, ang katotohanan po, kapag tayo po ay talagang nandoon sa isang posisyon o mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo, nais natin na talaga na pipili tayo ng tao, di po ba? Ganyan po ang ating Panginoon. Pumipili po siya ng tao na kung saan maglilingkod sa Kanya. Sinabi rin naman po yan sa 1 Peter 2:9, you are a chosen generation. Katulad na nabasa natin, ano pong utos? Purihin ang ating Diyos. Purihin ang ating Diyos. Kayo na naglilingkod sa Kanya. Yan po ang dahilan ko bakit tayo nandito para magpuri sa ating Panginoon. Yan po ang ating tungkulin sa ating Diyos na buhay. Bakit po? Bakit? Bakit and bakit? Sapagkat pinili ka ng Diyos. Sabi mo sa nasa likod mo, pinili ka ng Diyos. Lumingon ka sa likod mo. Ayan, kaya dahil kasi pinili tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Hindi po ba sabi, katulad ng pagkapili niya kay Jacob, ganyan din po sa atin. Sapagkat ang sabi, you are a chosen generation. Kaya hindi po tayo dapat na mahihiya sa paglilingkod sa ating Diyos. Tatama rin kasi pinili tayong lahat. Amen. Praise God. Yung po natin ang ating maulo. Let us pray. O dakilang Ama, maraming salamat po. Alam po namin, Lord, na kung paano mo pinili si Jacob para maging iyong servant, ganun din po kaming lahat. Napakapalad namin sapagkat sa pagpili mo, sa paghirang mo, isa kami sa napili mo. Kaya naman kaming lahat, Lord, ay talagang masayang maglilingkod sa inyo ngayong umaga na to at hinihiling po namin ang basbas mo na kaming lahat ay basbasan mo. Gawin mo po kaming kaaya-aya, Panginoong, handog sa inyong harapan. Linisin mo po kami patawarin sa kung ano pa mga pagkukulang namin, mga kahinaan, mga pagkakamali, o dili kaya ay mga naging kasalanan, Lord. Patawad mo pong lahat ito. Tanggapin mo po kami ngayon. Oras na to, Lord, na kami po ay magpupuri sa inyo. Maraming salamat at pagpalain mo rin ang gawain ito, O Diyos, mula umpisa hanggang wakas. Ang sounds namin, Lord, gawin mo rin pong maayos. Higit sa lahat, ang aming pong tagapagdala ng salita ng Diyos, walang iba kundi ang aming beloved Bishop. Kayo po ang siyang manguna sa Kanya. Ibigay mo po ang double portion ng anointing mo po sa Kanya. At para kaming lahat, Panginoon, maibsta ng mga dalahin sa aming mga buhay. At alam po namin na ang salita mo ay titimo sa aming puso't kaisipan na magdadala sa amin, Panginoon, ng panibagong kalakasan sa aming pananampalataya. Sa iyo po lahat ng kapurihan, Lord, in Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Restored exceeding joy. Your grace
Buong buhay namin, Panginoon, inilalagak namin sa'yo. Ikaw nang bahala. Nagtitiwala kami na mahabagin ka. Lahat ng tawag namin ay tutuhong ka. You are our rescuer. You are our deliverer. You are our savior. In our lives, be lifted up. In our world, be lifted up. In our lives, be lifted up. We lift you up. We lift you up. We lift you up. Oh, you will answer. You will rescue. In my life, be lifted high in the world. Be lifted high in the love. Be lifted high. Be lifted high. In my life, be lifted high in the world. Be lifted high in the love. Be lifted Diyos na nasa langit, sa oras pong ito, Panginoon, maraming salamat po sa pagtitipo namin sa umagang ito. Salamat muli mo kami dinala sa lugar na ito. Pansa ganun, O Diyos, ay muli makinig na iyong salita, mag-aral na iyong salita, Lord. Tulutan mo maging bukas sa aming puso't isipan, O Lord, at malaya kang dumaloy sa amin lahat sa umagang ito. Nagpapalain mo kami, Panginoon, sa lahat po na kaming gagawin at sa lahat ng sasabihin mo, Lord, ay tumimo sa aming puso, O Diyos, at maipabuhay po namin. Tulungan dumaloy, Lord, ang power mo sa amin sa umagang ito. Anointing mo, Lord, mula sa akin patungo sa lahat ng mga anak mo nandarito, Ama, para madama namin, O Lord, ikaw mismo siya magsasalita sa amin sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, and this way us, in Jesus' name, Amen and Amen. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at sumain niyo ang kapayapaan ng ating Lord. Salamat po. Ngayon po ay linggo at nandarito ulit tayo para nagsama-sama tayo para sa ganun po ay muling purihin ang ating Panginoon. Alam ko po na marami mga katanungan masasagot sa ating isipan. Sapagkat alam ko itong katanungan na marami po sa atin. Especially nowadays, sabihin natin na talagang marami dumadanas po na mga mabibigat na pagsubok. Now, in the book of Job, chapter 6, verse 24 says, "Teach me, and I will hold my tongue. Cause me to understand. Teach me, and I will hold my tongue. Cause me to understand. Cause me to understand wherein I have erred." And our subject today is entitled, Hard to Understand. You may all be seated, please. Now, brothers and sisters, the story of Job is about one
of the most terrible and awful experience of a child of God. In his account, in the Bible, he experienced the death of his 10 children in one day. And then followed by his total bankruptcy. In the book of Job 1:21 says, and he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord, or blessed be the name of the Lord. So dito po sa talatang ito ay pinapakita sa atin ng Lord na walang natira sa Kanya. Una ko na binanggit niya yung salitang naked at binanggit niya yung salitang ang Lord ang nagbigay, ang Lord din ang siyang nag-aalis. And the second, he suffered or he experienced an extreme painful physical illness. Mabigat na karamdaman po. Job 7:5 says, my flesh is caked with worms and dust. My skin is cracked and breaks out afresh. Sa Tagalog po, itong buo kong katawan ay tadtad na mga sugat, inuuod, kumikirot, ang nana ay lumalabas. Ganong katindi po yung sinapit ng kanyang katawan o sa physical illness po na madalas po ay nagkakaroon ang mananampalataya. Pero makikita natin na wala pa po sa kalingkingan yung nadadama natin o yung sinasapit nating karamdaman. Sa sinapit po ni Job, inabot siyang buhay pa siya ay inuuod na siya. In fact, in Job 19:17 says, my breath is offensive to my wife. Yung kanyang asawa po ay nandidire sa kanyang hininga, and I'm repulsive to the children of my own body. Pati mga anak niya ay pinandidirihan po siya sa sobrang baho ni Job dahil doon sa nangyari mga sugat mula ulo hanggang kanyang talampakan po ay mayroon siya. At ang pangatlong sinapit niya, the abandonment of his loved one. In Job 19:14 says, my relatives have failed and my close friends have forgotten me. Nawala ang kanyang kamag-anak, pati kaibigan niya ay gayon din, nawala po. Sa Job 19:19 says, all my close friends, mga best friends, abhor me, and those whom I love have turned against me. Yung kanyang mga best friend po at yung kanyang mismong mahal sa buhay ay tinalikuran po siya. Because dahil dun sa severe trial sa iyon na kanyang inabot o sa sakit na kanyang inabot at dun sa lahat ng kanyang nangyari sa kanya na nakakikilabot talaga to the extent iniisip siguro po nung kanyang mga kaibigan, mahal sa buhay, kung may Diyos ay bakit nangyari sa iyo yung bagay na yan. And it's because of these severe and cruel trials, number one, Job began to be discouraged. Na-discouraged siya. Job 3:11. Why did I not die at birth? Why did I not perish when I came from my womb? Dapat namatay na ako noong pang ako ay pinanganak. Dapat na yung namatay na siya doon pa lang sa tiyan ng nanay niya. Sa Job 3:21, he said, who long for death? Sino naghahangad ng kamatayan but it does not come? Hinahangad niya ang kamatayan pero ayaw siyang mamatay. And search for it more than hidden treasures. Parang kayamanan ang kamatayan sa kanya na hinuhukay niya at gusto niya talaga, hinahangad niya, pero hindi niya matagpuan po. And who rejoice exceedingly and are glad when they can find the grave. Mas natutuwa siya at magagalak siya kung siya'y nilibing na dahil sa sinapit niya, sa bigat na sinapit ni Job. And second, Job began to misinterpret God's purpose of trials. Na-misinterpret niya kung ano yung nangyayari ngayon sa kanya. Ang Diyos ang na-misinterpret niya. Sa Job 6:4 says, for the arrows of the Almighty, yung daw arrows ng Lord, na hindi niya alam, hindi arrows ng Lord, arrows ni Satan, are within me. My spirit drinks in their poison, the terrors of God. The terrors of God. Hindi niya alam the terrors of Satan. Kaya Satan po yon are arrayed against me.
So na-misinterpret po niya ang Diyos. Akala niya ang Lord ang gumagawa sa kanya ng ganon. Sa Job 6:9 says, and that would please God to crush me. Yan ang Diyos daw nalulugod na durugin siya, that He would lose His hand and cut me off. In other words, siya po ay nagkaroon ng maling perception o understanding tungkol sa nangyayari sa kanya, sa bigat na nangyayari po sa kanya. Hindi na niya malaman kung bakit nagaganon. And then number 3, he began to complain in Job 7:11. And therefore I will not restrain my mouth. I will speak in the anguish of my spirit, and I will complain in the bitterness of my soul. Inamin niya na nag-complain siya. At ang pang-apat, he began to question God. In the book of Job 10:18, why then have you brought me out of the womb? O that I had perished and no eye had seen me. Bakit pa ako pinanganak? Sana dapat namatay na ako para hindi nakita ang ganitong katayuan ko. And next verse, in Job 7:20, have I sinned? Ako ba'y nagkasala? What have I done to you? Anong nagawa ko sa iyo, Lord? O what sort of man? Why have you set me as your target? Ang iniisip niya, target siya ng Lord, so that I am burdened to myself. Hindi niya alam, siya target ng devil, hindi ng Lord. Kasi nung mag-usap sila, sinabi ng Lord, nakakita mo ba si Job? Sumagot agad si Satan, kanya lang ganyan yan kasi pinagbabala mo. So tinarget siya ni Satan, pero akala niya ang Diyos ang tumatarget sa kanya. At maaari yun din nasa isip natin, ngayon may problema ka, yan ang naisip mo, ang Diyos ang may target sa iyo, hindi Satanas. And then he began to compare himself to the wicked. Yung pang-5, kinonpare niya sarili niya doon sa mga non-believers. Job 21:7-16. Why do the wicked live and become old? But yung mga masasama, non-believers, tumatanda sila, malalakas sila. Yes, become mighty in power. And next verse, their descendants are established. Pati mga descendants nila ay talagang ma-establish sila, o sabihin natin, nandun ang blessing sa kanila, with them in their sight, and their offspring before their eyes. Nakikita nila, ibig sabihin tumatanda, nakikita nila. Their houses are safe from fear, neither is the rod of God upon them. Hindi sila pinapalo ng Lord. And their bull breeds without failure, their cow calves without miscarriage. Dinanggit niya yung bull sa cows kasi yung kanyang baka po ay namatay lahat. They seed forth their little ones like a flock, and their children dance. Nagsasayawan yung mga anak niya namatay lahat. Kinukompare niya talaga. And they sing to the tambourine and harp and rejoice to the sound of the flute. And 13, then they spend their days in wealth. Samantala siya naghihirap, and in a moment go down to the grave. And yet they say to God, depart from us, for we do not desire the knowledge of your ways. Ayaw namin sa iyo, Lord. Pero pinagpapala sila, malalakas sila. Who is the Almighty that we should serve Him? And what profit do we have if we pray to Him? Pag nanalangin kami sa kanila, ano mapapala namin? Yun ang sabi ng mga non-believers, and yet, pinagpapala po sila. And 16, indeed, their prosperity is not in their hand. The counsel of the wicked is far from me. So nagkaroon ng comparison ngayon po. Ano result sa kanya? Nung siya ma-discourage, nung siya mag-compare po, nung siya mag-complain, nang siya po ay magtanong sa atin, Lord, ano resulta? Where then is my hope? As for my hope, who can see it? Hindi niya makita ang pag-asa. Job 19:10, He breaks me down on every side, and I am gone. My hope, He has uprooted like a tree. Para daw yung kanyang pag-asa binunot na parang puno, na nawala na siya ng pag-asa po. Nag-result na hopelessness sa kanya. At alam ko sa ating ganyan din nangyayari po. Kaya pumapasok ang coldness in faith, pumapasok ang lukewarmness, pumapasok ang doubt in the Word of God, at backsliding heart, pumapasok din po.
But the question is this: why did Job come to the point of discouragement, do sa wrong interpretation, questioning God, and comparison? Now, resulting him to lose his hope. Kaya nawala ang pag-asa niya. Why? Bakit siya napunta sa ganung sitwasyon? Job 6:24, binasa natin kanina. Teach me, and I will hold my tongue. Cause me to understand. Cause me to understand wherein I have erred. So in other words, he knew that every Christian or child of God will be tested or will be tried. But he never thought that his trials would be beyond his expectations. Hindi niya kalaing ganung kabigat ang trials na dadanasin niya kanya. Hindi po niya maintindihan. In other words, he was puzzled. Pag sinabing puzzle, it is a game, a problem, or toy that tests a person's ingenuity or knowledge. In puzzle, ito po yung pinagduduktong-duktong po yan. Hiwa-hiwalay, pagduduktong-duktongin mo. It's something to solve with difficulty of ingenuity. Now, maraming klase po ng literal puzzle. Merong crossword puzzle. Yung minsan nasa dyaryo, pagdudugtong mo yung mga letters para mabuo sila. Meron tinatawag na logic puzzle. Meron jigsaw puzzle. At marami pa ibang mga puzzles, yung mga bata po, binibili mga puzzle na laruan, mga plastic na pinagdudugtong-dugtong nila. Now, meron naman tinatawag din puzzle na ang meaning ay problem. For example, sa government po natin, ngayon aminin natin na puzzle ang government natin. Anong gagawin ng presidente ngayon? Ngayon sinasakop ng China ang ating bansa. Kung tayo po ay papalag, hindi tayo obra dahil mahina military natin. Pag hindi tayo pumalag, sasakupin naman tayo. And for your information po, wala na sila sa dagat ngayon. Pati sa lupa po ay nandiyan na po. Kaya sa madaling sabi, medyo tagilid ang bansa natin, kaya dagdagan ninyo ang panalangin natin. Pero puzzle yan. Hindi malaman kung anong gagawin. Dahil alam nila, wala silang kakayanan para labanan po ang China. Pero ayaw din naman natin magpasakop tayo, ayaw natin maging alipin tayo. Kaya puzzle po ang nangyayari. Pero alam ko may katugunan sila. Sa business nangyayari yan. Napapuzzle ka, bakit ganon ka, mahina ang benta, tapos tataas pa ang sweldo ng mga tao, saan natin kukunin yan? Puzzle na naman. Ganon din sa school, meron din po. Pag-solve ng human problem sa relationship, ganyan din po. Knowledge and wisdom, kailangan po. But speaking of Christian trials, listen to me. Once na maging difficult to understand ang yung iyong trial, it is not an ordinary puzzle that a simple human being could understand it. Hindi mo basta maintindihan. Because it is a divine puzzle. Divine puzzle in the sense that only the divine creator can solve. And Diyos lang ang pwede mag-solve niyan. I know it's not only Job who experienced such puzzling trials. Alam ko lahat tayo dumadana sa ganyan. Ilang sa atin ngayon, nagtataka ka, maaring hanggang ngayon, hindi mo maintindihan. Bakit ka dumadanas sa mabigat na karamdaman samantalang napakatapat mo sa pananampalataya? Napakatapat mo sa paglilingkod sa Lord. Pero bakit ka dumadanas ng ganyan? Kanya andun ang katanungan. Pag nagkaroon ng katanungan, puzzle na ngayon sa mind mo yan. Why? Bakit kaya? Samantala, ang tapat ko naman sa Lord, ba't ganitong dinanas ko? Iba naman sa atin po, ba't ka dumadanas sa kagipitan sa finances samantalang matapat ka din sa Diyos? Pati sa paglilingkod mo, matapat ka, committed ka talaga, wala kang kasalanang ginagawa, tumutulong ka pa sa mga nangangailangan, yung pa rin. Pero hindi mo maintindihan, bakit ka ngayon naghihirap sa finances? Why? Pag ganyan po, meaning, puzzled ka na. Napapuzzle ka pag ganyan. Dahil iniisip mo, hindi naman dapat, pero bakit nangyayari sa'yo? It is hard to understand. Napakahirap intindihin. And likewise, sa relationship, lalo sa mag-asawa, despite na almost blameless na yung babae po,
Pero bakit malalaha ng bababae pa rin itong lalaking ito? Ba't yung asawa ko, niloloko pa rin ako? Ang bait ko na, sinisilbihan ko na, matapat ako sa Lord, lahat ginagawa ko, naglilingkod pa ako sa Lord. Pero bakit pa ako iniwan ito? Bakit ganun nangyayari? Yan po, puzzled ka na naman. Kasi sabi, hindi mo rin maintindihan, hindi mo maunawaan. Why? Puzzle. Ikaw mismo, hindi mo maisip because it is a divine puzzle. Ang mabigat, namatayan ka ng asawa, breadwinner pa ang asawa mo. At alam ng Diyos na wala na ibang maasahan kundi ikaw lang. Bakit ikaw pa ang kinuha? Kami sinasabi ng asawa mong babae, sana ako na lang kinuha para mabuhay itong mga anak ko. Paano kung wala akong trabaho? Tapos yan ang kinuha. Anong gagawin ko? Hindi niya maintindihan. Hindi mo maunawaan. Dahil breadwinner pa ang kinuha, you cannot understand. Kaya puzzle na naman ang ganyan. O kaya, nawala ang iyong mahal sa buhay o yung anak mo ang mismo nawala. Na alam mo napakabait ng anak mo, pero bakit nawala? Bakit ganun? Ang dami niya iba sa labay. Ba't ito? Ba't siya nawala? Bakit? Why? Masunurin naman sa Lord. Magalang sa magulang, mapagmahal sa magulang. Bakit siya pa ang nawala? Why? You cannot understand and it is hard to understand. Napakahirap intindihin. Isang malaking puzzle po talaga. O namatayan ka ng magulang, sa maagang edad at wala ka na maasahang iba na hindi mo rin maintindihan dahil napapasal ka din. Napakarami minsan doon sa kumpanya ninyo, ando doon yung iba mga kapatid na sitting pretty lang, ikaw kayod marino ka, ikaw pa ang tinanggal. At yung iba ay hindi tinanggal. Why? May why na naman tayo dahil hindi mo maintindihan. Brothers and sisters, maraming Kristiyano po ang nasa ganyang sitwasyon. Yung problem niya ay isang puzzle na hindi maintindihan. Na madalas humahantong sa pag-iisip na ng malalim, na humahantong sa panlalamig sa pananampalataya, pagdududa sa salita ng Lord, at umaabot minsan sa backsliding heart na sinabi ko sa inyo kanina. That's why, isa lang po advice ko sa inyo lahat, kayong lahat na nakikinig ngayon, isa lang po. And please bear this in your mind, na ibig sabihin po, ilagay natin sa isip natin, bear this in mind. Please, do not play like you're solving a puzzle when you don't understand your problem. Huwag po. Huwag yung gawin pag hindi nyo maintindihan, parang puzzle, pinipilit mo intindihin, pinipilit mo unawain, huwag yung gawin. Lalo kayong madidiscourage pag gano'n. Meaning, pag hindi mo na maintindihan, hindi mo makita, hindi maintindihan yung mga bagay na yan, don't dare, don't dare to go deeper and try to understand that puzzle. Huwag na. Huwag mo na isipin. Huwag mo na laliman pa iisip mo para maintindihan mo why. Bakit? Why? Bakit? Why? No, you don't have to do it. Don't dare to do it. Because only God knows the answer. Only God knows the answer. And there are times that no human can understand why God allows those horrible things to happen to us. Hindi rin natin alam. Bakit? Yan ang tanong, why? Otherwise, pag ginawa po natin yun, na nagpakalalim tayo po, inisip na gusto, mag-umpisa ka ng ma-discourage, mag-umpisa ka mag-complain, mag-question sa God, ma-misinterpret ang plano ng God sa atin. Ma-misinterpret po natin at hahantong po sa hopelessness hanggang sa mawalan ka ng pag-asa, hanggang sa manlamig ka sa ministry, manlamig ka sa gawain, manlamig ka sa pananampalataya. Why? Because you're trying to solve the divine puzzle na only God can solve. Ang Diyos lang ang pwede mag-solve. Now, ang tanong, alam ko marami sa atin na ganyan. At kaya iba humahantong sa ganyan. Naniniwala ba kayo iba? Kanya po iba hindi na nagsisimba ngayon on and off dahil sa ganyan. Yung puzzle, pinipilit yan, solve talaga. Iniisip niya kung paano ba, bakit kaya, ba't nangyari, ba't ganun, ba't ganyan. Puro bakit ang nasa mind niya. Hanggang sa umantong siya, sa ma-discourage siya, at humantong doon sa unti-unti, umaatras ka na sa pananampalataya dahil hindi mo masumpungan ang katugunan sa tanong mo. Dahil hindi mo alam, yung pala'y divine puzzle na ang Diyos lang ang siyang nakakaalam. Now, what are we going to do now? Ano gagawin natin ngayon? Una, maganda yung ginawa ni Job. Una, nung hindi pa siya tinatamaan ng sakit,
Namatay na yung 10 anak niya, na-bankrupt siya, ito ginawa niya, Job 1:20. And then Job arose, tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. Nag-worship sa Lord. Hindi maintindihan, hindi niya alam, nag-worship siya. Kaya alam, nung tamaan siya ng matinding sakit, ay medyo nagreklamo na po siya. Imbis na mag-worship, nag-complain po siya. Kasi nung magkasakit na siya. Now, para hindi po sa atin, ang pinaka-the best na magagawa natin, hindi mo maintindihan, puzzle ka, worship ka lang sa atin lang. Mag-worship ka sa ating Panginoon. With all your heart and mind, mag-worship ka. Why? Bakit yun? Because it is a sign of acceptance of the will of God. Ibig sabihin, tinanggap mo ang kalooban ng Lord. Tinanggap mo kung anong dapat mangyari sa iyo. Tinanggap mo yung bagay na pinahintulot ng Diyos na mangyari sa iyo. At napakaganda po nun. Kasi tinatanggap natin yung pinahintulot ng Lord sa atin, wala po masama sa parteng yung kundi nalulugod ang Lord pagka ganon. Dahil ibig sabihin nun, nauunawaan mo siya. At hindi lang yon. Pag ganon ang ginawa natin, nag-worship ka lang, ano meaning nun? Yan ang tanong ngayon. Next verse. Ano sinabi ganon? Job 13:15. Though he slay me, yet will I trust in him. Will I trust? Slay. Kahit pinapatay na niya ako, pinahihirapan niya ako, magtitiwala pa rin ako sa kanya. At yun na iniintay ng Lord. Pag dumating ka sa puzzle, na talagang hindi mo na alam, hindi mo maintindihan, umiyak ka na umiyak, hindi mo pa rin maintindihan, just worship Him. Kasi yung pag-worship mo, sign ng acceptance. Second, sign na nagtitiwala ka sa Diyos na hindi ka pababayaan ng ating Lord. Pagtitiwala sa ating Lord. At yun din na dapat gawin natin po. Parang sinasabi mo habang nag-worship ka, Lord, bahala ka na. Bahala ka na sa akin. Bahala ka na sa anak ko. Bahala ka na sa aking kapatid. Bahala ka na sa mahal ko sa buhay. Bahala ka na. Yun po ang total trust in God na binibigay po natin sa Kanya. Alam niyo pangatlong ginawa niya? Job 27:5. As God lives, who has taken away my justice. May parinig pa siya. And the Almighty, who has made my soul bitter. Ginawa niyang bitter aking soul. At nagkaroon ng injustice sa akin. Next. As long as my breath is in me, hanggat nasa akin ang hininga ko, and the breath of God in my nostrils, hanggat yung hininga na binigay ng Diyos sa akin ay nasa akin, humihinga ako. For my lips will not speak wickedness. Napunan nyo, nagreklamo siya, nag-complain siya, nag-question siya, pero hindi sinabing wicked ang Diyos po natin. Kaya yun yung sinabi niya, nor my tongue utter deceit, walang pandaraya sa aking bibig. Next verse. Far be it from me that I should say you are right. Tama ka pa rin, Lord. Till I die, I will not put away my integrity from me. Yun ang importante. Na kahit hindi mo na naiintindihan, hindi mo maunawaan, masakit sa'yo, mabigat yung nangyayari para sa'yo, pero yung integrity mo, hindi mo pa rin inaalis. No matter what, I will remain righteous, Lord. Magiging righteous pa rin ako. Likewise sa atin po, do not be desperate and do things that will destroy your integrity because of that puzzle in life. Pag puzzle na ang nangyayari sa iba, desperado ka, kung ano nung ginagawa na natin na lihis sa kalooban ng Lord, inaalis mo na yung integrity natin, wala na integrity sa atin, dahil nagwawala ka na, dahil hindi mo maintindihan. Wag. Hindi ganon. Si Job, kahit hindi niya maintindihan, yung integrity niya ng katapatan sa Diyos, nandun pa rin sa Kanya. Nasa Kanya pa rin. Why? Kasi may isang bagay siyang naiintindihan sa Lord. And that is one thing for sure.
God has a better plan for you. Meron po. In Job 38, God told Job about His greatness, His power, His wisdom, perfection, through questioning Him. Kinwestiyon siya. Job, tumayo ka, magpakalalaki ka. Ikaw ba yung nandoon, nakita mo ba nung sinukat ko, paano luka ng world? Nakita mo ba na ako'y nag-i-store ng mga snow para sa darating na araw? Bubuhos ko lahat yan. Nakita mo ba kung paano ang langit, ang lupa? Binanggit niya lahat yung mga imposibleng bagay. Yung power niya, binanggit niya. Yun ang tugon niya kay Job. Kaya sumagot si Job. Job 42, 1-2. Then Job answered the Lord and said, I know that you can do everything. Lahat magagawa mo. And that no purpose of yours can be withheld from you. Ayun, nakita na niya na may purpose ang Diyos kaya nangyari sa kanya. Kaya lang, hindi pa rin niya alam kung anong purpose nung una. Anong purpose ng Lord? Bakit nangyari yung ganon? Anong purpose ng Lord kay Job? Ba't siya pinahintulot sa ganon? What was the purpose of God for him? Job 42, 10-16. And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. And then all his brothers, all his sisters, all those who had been his acquaintances before came to him and ate food with him in his house. Nagbalikan lahat yung mga kamag-anak niya, kaibigan niya. And they consoled him and comforted him. Ayun, tsaka pala siya kinonfort. For all the adversity that the Lord had brought upon him. Sa madali sabi, inalaw din ng Lord na layuan siya ng kanyang kamag-anak. Nakikita niyo yung power ng Lord? Kaya niyang palayuin sa'yo yung kamag-anak mo pag tinetest ka ng ating Lord. Kaya kung minsan napupuno mo, lumalayo sa'yo kamag-anak mo, baka tinetest ka ng ating Lord. Kasi nung maayos na siya, matest na siya, pinabalik niya uli. Yung mga kamag-anak kayo, yung nag-comfort sa kanya, yung nag-iwan sa kanya, yung di na nag-comfort sa kanya. And that the Lord had brought upon him, each one gave him a piece of silver and each a ring of gold. Nagbigay pa sa kanya ng ring, nagbigay pa ng gold sa kanya. Siguro nung dati siya hinihingan dahil mayaman siya. Ngayon siya pa binibigyan ngayon nito mga taong ito. Why? Kumilos na ang Diyos. Yun natatandaan nyo. Once na puzzled ka, once na hindi mo maintindihan, ang intayin mo lang, mag-worship ka lang, magtiwala ka, remain righteous, at intayin mo yung kilos ng Lord ang antayin mo. Yung kilos ng Lord ang antayin mo. And now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. Mas binless siya kaysa noong una, for he had 14,000, that is 7,000, ginawang 14,000 sheep. 6,000, dati 3,000 camels, ginawang 6,000. Dati 500 yokes, and oxen ay ginawa niyang 1,000. And 1,000 female donkeys na dati 500 lang, ginawa niyang 1,000. He also had 7 sons and 3 daughters. Yun, kala mo parang binalik lang parehas na, hindi po parehas. Next. And he called the name of the first Jamina, the name of the second Kisia, and the name of the third Keren Hapuk, and all the land were found no women so beautiful as the daughters of Job. Pinalitan niya na mas magaganda yung kanyang mga anak. Well, I don't know kung ano ibig sabihin ng magaganda, kung literal na magaganda. Alam ko, nung araw meron na rin mga pampaganda. Kasi si Jezebel po, nagpipintura ng muka para gumanda. Ulit-uli. Si Jezebel po, nagpipintura ng muka para gumanda. Kanya ngayon marami rin nagpipintura ng muka para gumanda. Sa madali sabi, may pampabeauty na nun eh. Bakit kailangan palitan pa ng mas beautiful o mas maganda o magaganda pa yung anak niya? Baka lang po. Yung mga anak niya, pag may feast of Israel, madalas nagiinuman po. Pati mga babae, nagiinuman. Kapatid niya lalaki, nagiinuman. Sila nagiinuman. At si Job nag-aalay siya dahil baka magkasala yung mga anak niya. Sa madali sabi, maaaring tuwing magiinuman yung mga yan ay
Nagkakasala po. Kaya pinalatan sila ng mas magaganda ang puso ng ating Lord. I don't know. Maari yun. Ibig sabihin ng Lord. As the daughters of Job, and their father gave them an inheritance among their brothers. And after this, Job lived 140 years. Not mistaken, 70 si Job nung mangyari. Ginawang 140, dinoble rin ang buhay niya. And so his children and grandchildren for generations. Tumanda siya, nakita niya. Pati yung kanyang kaapu-apuhan, nakita po niya. Dahil tumanda siya. Yun ang binigay na blessing sa kanyang Lord. Kanya siya dumanas ng ganon. Kung titignan natin sa context, kanya siya dumanas ng ganon dahil dinoble ang blessing niya. Now, ang tanong, napakaganda ng purpose ng Lord. Mas pagpalain siya. Maganda, doblehin ang pagpapala niya. Napakaganda. Pero ang tanong, bakit kailangan dumaan pa siya sa ganong klase ng pagsubok sa kabila ng pagiging matapat niya sa Diyos? Samantalang pwede naman niyang gawin yun na hindi na siya dadaan sa ganon. Hindi na siya dadaan na pahirapan pa siya ganon, na hindi siya maaaring dumaan sa pagsubok na yun. Pwede naman ganon eh. Total matapat ka, Job. Sige, dodoblehin ko yan. Ang iyong ari-arian, dodoblehin ko. Yung anak mo, magagandahin ko, pababaitin ko lahat yan. Pati asawa mo, pababaitin ko yan. At ikaw, dadagdag ko ang buhay mo, dodoblehin ko ang buhay mo. Pwede niyang gawin na hindi na dadanas ng ganon. Pero bakit kailangan dumaan pa sa ganon? Para pagpalain ng Diyos, para doble ng Lord. Bakit kailan dumaan pa sa ganon? Yan ang magandang tanong. Pero mahirap sagutin at mahirap maunawaan. It is hard to understand. Yan din ang tanong natin sa ating sarili. Pag dumadanas tayo mabibigat na pagsubok sa buhay na hindi rin natin maintindihan sa kabila ng ating katapatan, it is hard to understand. Hindi natin maunawaan din. Kaya tayo nagtataka. Kaya lang, Mr. Job, listen to me, all of you. Nung hindi pa nangyayari sa yan, Job, yung mabigat na pagsubok na yan, at nasa iyo lahat ang hinahangad ng mga tao, kayamanan, katanyagaan nasa iyo, ang lahat, magandang anak nandiyan dyan, nasa iyo mga anak mo, nasa iyo asawa mo, kompleto kayo, maganda, pati ang health mo maganda, nandoon sa iyo lahat yan. At hindi lang yun. Blameless ka pa nun. At sabihin natin talagang walang maibubuta sa'yo. Kaya lang, hindi mo rin ba naitanong Job kung bakit sa dinami-dami ng tao, ng mga anak ng Diyos, na matapat din, na mas matapat pa sa'yo, na imbis na pagpalain ay naghihirap ang buhay? Naitanong ba ni Job yun sa sarili niya nung pinagpapala siya? Hindi niya naitanong. Naalala niyo yung balo na lumapit kay Elisha? Anak, yung asawa ng mga propeta, propetang matatapat, ang iniwanan, utang doon sa asawa. Bakit yun? Ang tapat-tapat pero hindi pinagpala, utang pa, nangungutang pa, nakakainin niya. Bakit nangyari ganun? Samantala si Job po, eto matapat din, pero pinagpapala siya. Ito propeta pa to. Pagkatapos utang ay iniwan doon sa asawa. Hindi ba niya naitanong yung ganon? Yan ang ibig kong sabihin. Sana minsan, na itatanong din natin sa sarili natin, ba't kaya ako pinagpapala ng Diyos? Dapat kaya akong pagpalain ng Lord? Yan ang tanong eh. Naniniwala ba kayo? Yan ang isang susi nung isa natin, madalas kong patotoo sa inyo, na pastor na pinagpapala ng gusto ng Lord. You know, tanong niya sa akin kuminsan, umiiyak siya at tinatanong niya, Bishop, hindi ko alam talaga. Ba't ako pinagpapaalala? Hindi ko alam, ba't ako? Bakit ako ang dami naman dyan matatapat? At ay mga pastor matapat, ba't ako pinagpapaalala ng Lord? Meron siyang ganung katanungan. Na dapat po meron din tayong ganung katanungan. Nagtatanong lang tayo sa Lord. Pag masama yung nangyayari sa atin, nagtatanong tayo, Lord, matapat ako, bakit ganito nangyari? Ba't hindi mo rin ba naitanong na maraming mas matapat sa'yo, pero dumadanas ng di maganda. Ikaw naman pinagpapala ngayon. Ba, hindi mo ba naitanong yon? Hindi mo maitanong. Kasi nasa isip mo, dapat lang akong pagpalain dahil ako ay masunuri sa Lord, ako ay matalino, ako ay magaling, kaya ako ay pinagpapala. Yan ang nasa mind mo. Ang nasa mind mo. Pero sa mind ng Lord, hindi yan. Pag hindi maganda ginagawa mo at pinagpapala ka,
Romans chapter 4, sinabi ng Lord, ang goodness ng Lord ay magli-lead sa iyo para magsisi ka sa iyong kasalanan. Yun po ibig sabihin nun. Kaya minsan hindi mo na itatanong sa sarili natin. Tayo hindi na itanong ni Job sa kanyang sarili. Madalas na nagtatanong tayo pag negative ang dumarating sa atin. Pag positive, hindi ka nagtatanong. Parang iniisip mo, entitled ako talaga dyan. Oh yes, we are all entitled because we are the children of God. Entitled tayong lahat. Pero, sometimes hindi mo alam, hindi ka entitled. O hindi ka karapat-dapat, pero bine-bless ka pa rin ng ating Lord. Para lang magsisi ka sa kasalanan mo nang hindi mo alam. Nakukuha po ba natin? Palagay mo nung naitanong mo na pareho. Mayaman ka, naghirap ka, katulad ni Job, nagtanong bakit. Pagkatapos, ikaw naman mayaman ngayon, pero hindi ka rin nagtatanong bakit ako yumaman, ba't ganoon, ba't ako, ba't ganyan. Hindi mo rin naitanong sarili mo yun. Pero tayo bilang Kristiyano tayong lahat, dapat na itatanong natin ang mabigat na katanungan na hindi rin natin maunawaan. Alam ko. Bakit ang Diyos kailangan magkatawan tao sa pamamagitan ni Jesus Christ at danasin yung katakot-takot na hirap na yun? Diyos ka! Imagine! Pagkatapos nagkatawan tao ka, tapos papayag ka, hahampasin ka sa likod, duduran ka sa mukha na maraming tao, nilalang mo lang. Pagkatapos hubarang ka doon, hampasin ka na hampasin, sasampalin ka, babatukan ka. Diyos ka na nagkatawan tao. Pero bakit ka pumayag ng ganyan? Ba't kailan dumaan ka pa sa ganyan, Lord? Ba't kailan dumaan ka pa na ikaw ay nandoon at hahagupitin at ipapako ka pa sa krus para mamatay ka? At pag nandoon ka sa krus, susundutin ka pa ng sibat para masiguradong patay ka na. Bakit? Why? Di ko rin maintindihan. Why? Pwede naman ang Diyos nagkatawan tao. Tapos namatay sa krus ang kalba, namatay siya. Pwedeng sinaksak na lang siya, patay na siya. Bakit? Ang magsisave naman sa atin yung dugo niya kahit saksakin mo lang siya, ando na dugo, patay na siya. Bakit kailangan dumanas pa ng hirap na gano'n ng ating Lord? Sa mata ng pwedeng simpleng kamatayan lang, dadanak na rin ang dugo niya. Why? Hindi niyo ba naitatanong yan? Why? Kung ako tatanungin niyo, kung sasabi mo direct answer, hindi ko rin kayang sagutin. Ang alam ko lang, dahil sa pag-ibig ng Diyos ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino naman ang palataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun lang ang alam kong dahilan. Because of the agape love of God, of the love of God, which is the agape love. Yun po lang ang alam kong dahilan. Pero kung bakit, isa rin katanungan sa akin yan. Gusto kong lutasin doon sa ating gospel of salvation. Ewan ko kung malulutas natin. But it is hard to understand. Siguro minsan, tinatanong natin sa sarili natin, mga pagsubok natin, why sa kabila natin katapatan. Pero hindi natin na itatanong yan sa sarili natin. Bakit ginawa ng Diyos sa atin yan? Ang alam lang natin, pag-ibig ng Diyos, pero alam ko mayroon pa mas malalim na dahilan kung bakit ginawa ng Lord. Ano yung dahilan? Ano yung pastor? Ano yung dahilan na yun? It is hard to understand. Kaya kung tutuusin yung hindi maintindihan, sana naiisip din natin yung ginawa ng Lord na mahirap intindihin. At talagang hindi natin maintindihan ang divine puzzle ng Lord. Dahil siya na nagsabi sa Isaiah 55, ang isip ko at ang paraan ko ay singlayo ng langit doon sa lupa. Langit, lupa, ganung kalaki ang distansya ng kaisipan ko sa kaisipan ninyo. Kaya paano nating maiisip kung ano talaga ang dahilan? Isa lang ang nakakaalam, ang Diyos lang. But one thing is for sure. All things work together for God. Sa ikabubuti po natin lahat. Kaya sa parte nga mga kapatid, pinapalam sa atin ng Lord. Gusto ko malaman ninyo lahat na hindi mo mamaintindihan
Kung ano yung nangyayari ngayon sa buhay mo, gawin na lang natin yung ginawa ni Job. Nag-worship siya bilang tanda ng pagtitiwala sa Lord. Sa kabila ng bigat na dinadanas mo ngayon, mag-worship ka lang. At mag-worship ka ng worship sa ating Panginoon. May sinabi sa Hebrew, chapter 13, verse 15. Therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Kahit nandun ang sacrifice, praise Him, worship Him, and give thanks to Him. Kasi sinabi, in everything, give thanks, for this is the will of God in His name. That's why if you ask me, bakit ko dinadanas yan? Isa lang sagot ko. Worship God and trust. Magtiwala tayo sa Kanya. Why? Tityaking ko sa inyo. 101% maganda ang purpose ng Diyos sa atin. Now, sa parte ito mga kapatid, alam ko po, marami sa atin ang nasa ganyang sitwasyon. Ikaw mismo hindi mo rin alam kung bakit nangyayari ang bagay na yan. At maaari may katanungan ka sa iyong puso at isipan. Pero panahon na para pakita natin sa Diyos na sa kabila ng mga bagay na yan ay nagtitiwala tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pag-worship natin sa ating Panginoon. And how I wish, brothers and sisters, while we worship God, despite of the fact na tayo nandun sa mabigat na pagsubok, let's give Him praise. Let's give thanks to Him. Pasalamatan pa rin natin siya. Kasi yung ginawa niya, kung may katanungan sa nangyayari sa atin, mas malaking katanungan yung ginawa niya para sa atin po. Kaya yung parte ngayon, pinapaalam sa atin ng Diyos. Tayong lahat na nandarito, isang bagay na makalulugod sa Lord ay purihin lang natin siya. I-worship natin siya habang tayo po ay nandarito sa lugar na ito. Worship Him with all your heart, with all your mind, with all your soul. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb.
Maraming salamat sa Lord. Pwede ba sabay-sabay tayo sumigaw? Thank you, Lord! Salamat sa Panginoon dahil muli na naman po tayong tinuruan kung ano po yung gagawin po natin, yung action po natin kapag tayo po'y dumadaan po ng pagsubok. So we are reminded na hindi po tayo dapat para na naglalaro po ng puzzle na every time na meron po tayong mga problema mabibigat na hindi natin maintindihan. Huwag na po nating piliting intindihin dahil possible na ma-discourage po tayo, magreklamo, or dumating sa point na questionin po natin ang ating Panginoon or ma-misinterpret po natin yung plano po ng Diyos para po sa atin. But rather, we have to accept kung ano po yung kalooban ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay at patuloy lang po magtiwala sa Diyos. Amen? So meaning, bahala na po si Lord. Siya naman po nakakalam. Pero ang dulo, mabuti pa rin. Amen po? So sa pagkakataon pong ito, unang-una po sa lahat, sa mga bisita po, you're welcome po sa ating pong gawain. Salamat po sa pagtalo po ninyo, hoping that you're all blessed. Alam niyo po, mapalad po kayo dahil kayo po ay dinala po ng ating Panginoon dito. Dahil naniniwala po ako na mayroon po magandang plano ang Diyos po sa inyong lahat. At yan po, yung number 1, ay ibigay po sa inyo yung pong tinatawag na gift of salvation o yung pong kaligtasan. Maaari ang iba po sa inyo na nandito, marami kang problema, mabibigat na problema, nasa mabigat na sitwasyon ka. Alam nyo, ang Lord lang po ang pwede po makatulong sa inyo. Kami po walang magagawa rito, pero yung Diyos po natin may magagawa. At para po makakilos ang Diyos po sa buhay po ninyo, ang walang iba po, hindi tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Savior po ninyo sa pamamagitan po ng paniniwala po sa gospel ng ating Panginoon para tayo po'y maligtas. So pag sinabi natin kaligtasan, please listen to me sa lahat po ng aming mga first-time guests, kaya hindi po sa mga first-time viewers, napakahalaga po na tayo po lahat ay maligtas. Kaya alam po ang tanong sa paano pong paraan. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Malinaw na sinabi po ng talata that we are saved by grace through faith. Malinaw po. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the gospel of Jesus Christ, yung pong tinatawag na death of Christ, the burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So yan tatlong yan ay kailangan po nating sampalatayanan at paniwalaan na napaka-importante po na gawin po natin ito. Maniwala po tayo sa gospel ng ating Panginoon. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala at nanampalataya sa gospel ng ating Panginoon, sa death, burial, and resurrection, ay wala na po tayong gagawin? Tutulok na po tayo doon? Or hihinto na po tayo doon? Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 17, sa bandang baba po ng talata, "What will be the end of those who do not obey the gospel of God?" Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madali sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Susundin po natin yan. Hindi po tayo matatapos sa believing. Kaya alam po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una ay tayo po'y magre-repent. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dumi-dumi mo sa harapan ng Panginoon, ang dami mong kapalpakan, or ikaw na sabihin na natin pinakamasamang tao sa balat ng lupa, yun yung feeling mo. But you know what? For as long as nandun po yung genuine repentance, dahil yan po ang tinitignan ng ating Panginoon, yung taos puso na pagsisisi. Na nandun, nagsisisi ka, hinihingi mo ng tawad sa Panginoon na naman na nagawa mo. Believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step. We need to repent. Tayo po yung magsisi po ng ating pong mga kasalanan. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po yung magpapabautismo sa tubig. Ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, "Therefore we were buried with Him through baptism into death." Ulit ko, "Therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life." So sa madaling sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why?
Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng pagrilibing kay Kristo. Take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po or paghuhugas po ng ating po mga kasalanan. So yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po, papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So sa madalit sabi, tayo mababago na po, na nabanggit po sa Romans 8:11, kaya din po sa Titus chapter 3 verse 5. Sa lahat ng mga bisita po na namin nandirito, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. At ang hirap pong magbago pag sa ating mga sarili lang. Minsan magbabago ka 1 buwan, 2, 3, sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Ang hirap, bakit? Sarili mo lang eh. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So ito pong tatlong ito ay kailangan maganap po sa atin. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So sa mga bisita po namin nandirito, ganyan po sa lahat po ng first-time viewers, pwede po ba naitaas po natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko natin ang ating mga ulo. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit natin ang panalangin nito, nandun yung taos-puso na humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Sige po, pati po kayo na nandirito na first-time viewers, yukunin nyo yung mga ulo nyo, taas nyo yung kamay nyo, please repeat after me. At tayo po sa likod, pag-pray po natin sila. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Kaya hindi po sa mga first time viewers po natin, nandiyan po ang ating po mga telephone numbers. Pwede po kayo tumawag dyan sa baba po na screens po ninyo or mag-message po sa ating po FB page para makapag-schedule po tayo ng water baptism. May lang kayo na mensahe para masagot po na, mabigyan kayo ng further instructions. So praise God. Meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the additional message and benediction. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Diyos. Salamat po, Pastor Lud, sa mensahe ng kaligtasan. Alam ko po na naihatid po ng ating beloved Bishop ang salita ng Diyos na ugma po sa panahon natin ngayon. Amen. So, tayo po idadako po sa ating pagbibigay. Hebrews chapter 13, verse 15 and 16. Therefore, by Him let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. And verse 16, but do not forget to do good and to share, for with such sacrifices, God is well pleased. So kanina po tayo po nagpuri sa ating Diyos. Ngayon naman po ay mag-share po tayo ng bahagi sa ibinigay sa atin ng Panginoon para po sa kanyang gawain. Bakit po ang sabi, nalulugod din po ang Panginoon sa ganun pong pag-aalay sa Kanya, sa ating pong pagbibigay. Samantala sa ating pong announcement, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating AVP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. And to all servants, force workers, please be reminded of the remaining dates of the Ministry Policy 2024. Ang natitira po ay May 27. Alright, Monday, 7 p.m. via Zoom. Also, tune in to our Servants Force devotion every Tuesday, 7:30 p.m.
via an exclusive link for the continuation of our series on Gospel of Salvation. This is also part of the OGEP 101. And be ready and let's start inviting for our 39th church anniversary entitled I Saw One, happening on November 11, Monday, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. Alright, tumayo po tayong lahat. Yuko natin ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, napakabuti mo po sa amin, Lord. Salamat po sa mensaheng binigay. Inihatid ng aming beloved Bishop na alam namin galing sa iyo. Pero nakita mo sa amin, Lord, kung anong klaseng pagsubok ang dumating kay Hope. It is very hard to understand para sa isang taong katulad niya na matuwid, ay pinayagan mong dumanas ng ganong pagsubok. Marahil ay upang ipakita sa amin ang mga pagsubok namin na wala pa sa kalingkingan ng pagsubok ni Hope. Kaya, Ama, tulungan mo po, Lord, nang pinakitang halimbawa ni Hope sa amin, ay amin pong may pamuhay. Na kung sino man ang dumaranas ng mga pagsubok, mabigat man ito o hindi, alalahanin namin na huwag kami magsawang magpuri sa inyo. Sapagkat sa ganito pong gawain, kami tinawag na lagi magpasalamat at magpuri. Mga hinirang mo po kami na kung ano't ano man ang nangyayari sa buhay namin, itiwala lang namin ito sa iyo. Sapagkat kayo po ang may plano ng buhay namin. Hindi namin alam kung ano. Pero ang alam namin, tinawag mo kami, hindi kami para parusahan, kundi para kami bigyan ng buhay na kasiyasiya. Kaya maraming salamat po. Kami po'y naibsan sa mga dalahin namin na kung ikumpara namin ito sa pagsubok ni Hope, ay talagang wala pa sa kalingkingan. Kaya, iniling po namin na patawarin mo po kami sa lahat ng mga pagrereklamo namin, sa lahat ng mga pagdududa namin, at iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mong nandirito at bigyan ng katalinuhan na kung dumating man ang pagsubok o nasa pagsubok man, tiisin namin mag-worship, magtiwala at hintayin ang magandang plano ng Diyos sa buhay namin. Maraming salamat, pakaingatan mo po ang katawang lupa ng iyong mga anak. Huwag mong pahintulot sa mga deadly diseases. Sino man ang nangangailangan, Panginoon, ng pinansyal na tulong, buksan mo ang dorawangan ng langit at ibuhos mo sa Kanya ang Kanyang pangangailangan, Lord. Maraming salamat sa pagkahirang mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa church na ito na patuloy na naghahatid na mensahe mo sa puso ng bawat isa. Tinataas din po namin ang aming bansa, Lord. Wala po kami magagawa kundi tumingin sa mga salita mo. Tingnan kayo, O Diyos, na kami nagtitiwala na hindi mo kami pahihintulot sa mabibigat na pagsubok. Payapain mo at bigyan mo ng katalinuhan ang pamunuan kung paano ma-maintain ang peace and order at kalusugan sa aming bansa. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. The Lord bless and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you, and lift up His countenance upon you, and give you peace. God bless you, and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Never miss our on-site worship service next Sunday, June 2 at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall, Level 3. You can choose among the 3 time slots, 10 a.m., 1:30 p.m. and 4:30 p.m. Don't forget to invite your loved ones and friends.
To all servants force of the main church. See you on May 27, Monday, 7 p.m. via Zoom for the last part of the Ministry Policy 2024. To God be the glorians. Don't miss the exclusive topic of our Servants Force devotion entitled The Gospel of Salvation, which is also a part of the OGEP 101, happening every Tuesday, 7:30 p.m. via an exclusive YouTube link. Inviting all new generation to join the Pray Talk Eat and Be Recharged spiritually. See you on June 1, Saturday, 7 a.m. via Google Meet. Check New Generation's social media pages to be a part of this gathering. Be inspired about how our 1FC discipleship help our brethren to grow in faith. Join our next 1FC Testimony Night on June 1, Saturday, 7 p.m. via Zoom. Calling the teaching ministry of the main church. Be ready for the Servants Force Teaching, Conference, and Team Building entitled Let's G, happening on June 7 and 8, Friday and Saturday at Proyecto Hills Resort and Conference Center at Tanay Rizal. Registration fee is 2,500 pesos per head. See you there. Let's be in one accord for our next congregational fasting on June 15, Saturday at 9 a.m. Venue to be announced. We're also excited for our church's 39th anniversary entitled I Saw One, happening on November 11, Monday, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. Spread this news and invite guests for this spirit-filled event. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, cat prod, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and bands such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For cat prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed 1FC Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.